Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Puntahan ng Bayan TV. Atin pong pag-usapan itong panawagan ng Pilipinas para sa Iran at Israel sa nagaganap na giyera sa ngayon. Ang Pilipinas po ay nananawagan na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Panoodin po natin ito. The Philippine Foreign Affairs Department also expressing serious concern over the increasing tensions in the region. It called on Israel and Iran to work towards a peaceful resolution of their conflict. So, ayan po yung naging panawagan ng Pilipinas. Kung tutusin, napakaganda po ang paghahangad ng Pilipinas na magkaroon ng kapayapaan at maiwasan yung digmaan. Sana po, yan din ang maging panawagan ng Pilipinas sa pagitan ng Pilipinas at China. Mapag-usapan din yung kapayapaan. Pero baligtad po yata eh. Ang presidente natin parang nagkukumahog o hindi naman sa ano pa man. Pero sa kanyang mga galaw at pananalita, yun palagi yung direksyon na makipaggera sa China. Ituloy po natin itong isang video ng isang vlogger na may kaugnayan naman sa gera ulit sa Israel at saka sa Iran, kung paano sinasabi ng US na ang papel lang nila sa gera ay mag-supply ng armas. Pag-isipan po natin ito at baka ito rin ang mangyari sa Pilipinas. Ito po yun. Sana daw makita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung paano naloko ng Amerika ang bansang Israel sa paggamit nito ng salitang ironclad. Ito ay matapos ng sunod-sunod na paulanan ng missile at attack drone ang Israel ng bansang Iran, na kung saan pinahayag na ng US na hindi sila sasali sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at tanging armas lang ang kanilang ibibigay na kung saan ito ang kanilang number 1 na negosyo. Bilateral meeting ng tatlong bansa sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas ay nananatiling ipinagmamalaki ng Pangulo sa mga Pilipino ang parehong salita na ironclad daw ang relasyon ng Pilipinas at USA, kaya daw siguradong tutulungan tayo ng Amerika laban sa China. So, ayan po. Ang pinagmamalaki ng Pangulo, ironclad yung relasyon ng Pilipinas at Amerika. Kung titingnan natin, yung Amerika kung ikukumpara sa Israel, siguro wala sa kalingkingan kung sa kakayahan sa pakikipagdigma. Kung paano binudol o nabudol ng Amerika ang US, ang Amerika ang Israel, hindi kaya yan din ang mangyari sa atin na pag nagkaroon ng gera ang sasabihin lang ng Amerika, manonood na lang kami basta susuplayan namin kayo ng gamit. Susuplayan namin kayo ng bala kung kailangan sa gera. Ang isang masakit, ang target ng mga kalaban ng Amerika ay yung mga base nilang nandito sa Pilipinas. Yung mga bagong base na bagong natayo dahil doon sa EDCA. So ang magiging labas na natin ito, tayo lang ang pupulbusin ng kalaban. Samantalang ang Amerika, panunoodin na lang tayo at lagi na lang tayong sasabihan na susuplayan nila tayo ng gamit. Isipin po natin mga kababayan, kung nagawa ng Amerika yan sa Israel, ano pa kaya sa Pilipinas? Natiris lang ang kanilang tingin at ginagawa lang tayong kumbaga sa gera ay battleground. Dito lang ang gera ng Amerika habang sila'y nanonood lang doon sa kanilang bansa, habang tayo ay dinudurog ng mga kalaban. Siguro yung mga advisor ng Pangulo, dapat siguro nilang pag-isipan o payuhan yung Pangulo na magdahan-dahan. Imbis na gera ang puntahan natin, siguro pwede namang masettle yan sa pakikipag-usap at sa pakikipagdialogo. Hindi po kakayanin ng Pilipinas ang makipaggera. Unang-una, tayong babagsak. Ang ekonomiya natin malamang
yan ang mauunang mawawala sa atin. At pag nagkaganon, milyong Pilipino ang magsasuffer. Kayo po mga kaibigan, ano po sa tingin ninyo ang kalalabasan ng iniisip at minimithi ng iba nating mga politiko na may personal na ambisyon at ang Pangulo na rin mismo? Makaya po ba natin na humarap talaga sa gera? Yan lang po at maraming salamat. Paki-like and subscribe na rin po. Maraming salamat po muli.